Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Mornington Island sa Australia o kilala rin sa tawag na Kung Han-ha. Isa itong isla sa gulpo ng Carpentaria sa Queensland, Australia. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng bansa at siyang pinakamalaki sa 22 islands na bumubuo sa Wellesley Island Group. Popular ang lugar na ito sa mga turista dahil sinasabing ito ang may pinakamagandang fishing spot sa bansa. Dinarayo din ang lugar na ito dahil sa magaganda nitong beaches at wineries. Ang Mornington Island ay mayroon lamang 1,200 populasyon. Sa lugar na ito naninirahan ang mag-asawang si Anna Kemp at John Sharp. Si John Miles Sharp ay ipinanganak noong February 28, 1967. Ang kanyang mga magulang ay sina Valerie at Mike Sharp. Ang pamilya ni John ay nagmamay-ari ng ilang mga pastry shops sa kanilang lugar. Dahil may sariling pinagkakakitaan ang pamilya ni Mike, namuhay sila ng tahimik at hindi salat sa Mornington, Australia. Lumaki si John sa isang malaki at masayang pamilya. Meron siyang 4 na nakatatandang kapatid na babae at isang bunsong kapatid na lalaki. Sa kabila ng pagkakaroon ng masayang pamilya, naging aloof at nahirapang makibagay si John sa mga tao sa kanyang paligid. Nagkaroon ito ng mababang emotional intelligence at naging very dependent sa kanyang mga magulang. Natapos ni Mike ang kanyang 12th grade, ngunit hindi niya naipasa ang kanyang huling exam. Nang makatapos ng high school, nakakuha ito ng trabaho sa isang local bank at dito niya nga nakilala ang dalagang si Anna Kemp. Si Anna naman ay ipinanganak noong September 27, 1962 sa New Zealand. Nang makapagtapos ng pag-aaral, lumipat si Anna sa Australia, dala ang pangarap na magandang karera, mahanap ang kanyang pag-ibig at bumuo ng sarili niyang pamilya. Nang magkakilala ang dalawa, 31 na si Anna at si John naman ay mas bata ng 4 na taon. Magkaibang-magkaiba ang ugali ng dalawa. Palagi lamang mag-isa si John at walang masyadong kaibigan habang si Anna naman ay very outgoing and very vocal. Nahulog kaagad ang loob ni John kay Anna dahil nakita niya dito lahat ng kanyang pagkukulang. Hindi ito mahiyain, maraming kaibigan, very lovable and outgoing. Noong una ay hindi attracted si Anna sa binata, ngunit nang makita ng dalaga ang sincerity nito ay wala na rin siyang nagawa kundi mahulog sa binata. Na-appreciate ni Anna ang pagiging honest ni John at napansin din niya na unti-unti itong nag-open up sa kanya na hindi nito ni minsang ginawa sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. At hindi na nga naglaon ay nagsimula na ang romantic relationship ng dalawa. Lumipas naman ang ilang taon ng pagdidate, nauwi na rin sa kasalan ang pagmamahalan ni na John at Anna. October 1994, naganap ang pag-iisang dibdib ni Anna at John sa isang maliit na venue sa Mornington. Walang masyadong bisita maliban sa malalapit na kaibigan at kapamilya. Dumating din ang mga magulang at ilang kamag-anak ni Anna mula sa New Zealand. Ngunit ang totoo ay hindi sang-ayon ang mga magulang ni Anna sa kanyang desisyon. Hindi nila masyadong gusto si John at para sa kanila ay hindi bagay si John para sa kanilang anak, na meron pang mas magaling dito. Ngunit sa kabila noon, sinuportahan nila ang gusto ni Anna at hindi na lamang nagsalita sa venue ng kasal. Natapos ng maluwalhati ang kasal at nang sumapit ang honeymoon, doon na nag-sink in ang lahat kay Anna. Narealize niya na mukhang mali nga ang kanyang desisyon na pakasalan si John. Tinawagan niya ang kanyang inang si Laila at sinabing parang masyado nga siyang nagmadali sa pagpapakasal, na walang ganoong katinding bond sa pagitan nilang mag-asawa. Ngunit dahil isa siyang debotong Katoliko, tinanggap ni Anna na iyon na ang kanyang buhay at si John na nga ang lalaking makakasama niya habang buhay.
Simula noon, ginawa ni Ana lahat ng kanyang makakaya upang maging isang mabuting may bahay kay John. Sa loob ng 7 taon, nagpalipat-lipat ang mag-asawa ng apartment sa palibot ng Mornington Coast. Para sa malalapit na kaibigan at mga kamag-anak, isang larawan ng perpektong mag-asawa ang dalawa. Ngunit ang hindi alam na nakararami ay hiwalay ang mundo nila sa loob ng kanilang bahay. Nang huling bahagi ng 2001, biniyayaan ang mag-asawa ng supling at ipinagbuntis ni Ana ang kanilang panganay na anak. Napakasaya ni Ana dahil sa wakas ay magiging isang ganap na silang pamilya. Ngunit taliwas iyon sa opinyon ni John. Ayaw niyang magkaanak at maliwanag ito kay Ana nang nagpakasal sila. Iminungkahi ni John na ipalaglag ang bata, ngunit hindi pumayag si Ana. Ipinagpatuloy nito ang pagbubuntis at noon ngang August 2002, ipinanganak ni Ana ang isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Louise Gracie Sharp. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa sanggol na si Gracie. Ipinanganak itong merong hip dysplasia o isang karamdaman kung saan hindi maayos ang pagkakadevelop ng kanyang mga joints. Para magamot ang deficiency ito, kakailanganin ng bata na magsuot ng isang special brace ng mahabang panahon. Kakailanganin iyon ng batang si Gracie upang hindi lumala ang pagkakadislocate ng kanyang mga buto at dahil doon ay mangangailangan ng bata ng matinding atensyon at suporta mula sa kanyang mga magulang. Sa unang ilang buwan, naging napakahirap nito para sa sanggol pati na rin kay Ana. Kapapanganak lamang niya at heto siya at nag-aalaga ng may kapansanan na sanggol. Ngunit baliwala iyon kay Ana. Wala siyang ibang priority na mga puntong iyon kundi ang matulungan ang kanyang nag-iisang anak. Mahirap noong una, ngunit wala siyang hindi kakayanin para kay Gracie. Naging napaka-hands-on ni Ana sa kanyang anak dahil kung magagawa niya iyon ng tama sa unang mga taon ng kanyang anak ay maaari itong mamuhay ng normal pagdating ng panahon. Dahil kailangan ng batang si Gracie ng lubos na atensyon, pansamantalang itinigil ni Ana ang kanyang buhay. Nag-resign ito sa trabaho upang lubos na mabantayan si Gracie. Hindi naman naging masaya si John sa ganitong setup. Hindi niya matanggap na wala ng oras para sa kanya ang kanyang asawa at nauubos lamang ang oras nito para sa kanilang anak na si Gracie. Ito ang mga bagay na gusto sanang maiwasan ni John, kaya't una pa lamang ay sinuhestyon na nito kay Ana na ipalaglag na lamang ang kanyang dinadala. Ngunit hindi ito nakinig kaya't heto sila pati siya ay naaapektuhan. At dahil dito, lumayo ang loob ng mag-asawa sa isa't isa. Dumaan ang ilang buwan at dumating na nga ang panahon upang alisin na ang brace sa mga binti ng batang si Gracie. Akala ni Ana ay magiging maayos ang lahat, ngunit mas lalong lumala ang sleeping issues ng bata. At dahil doon napilitan si Ana na humingi ng karagdagang tulong mula sa mga profesional. Sa kabila ng pagre-resign ni Ana sa trabaho, hindi naman naging problema para sa mag-asawa ang pera. Nakapagtayo si John ng isang property staging and flipping business, kaya't nagkaroon ng mag-asawa ng sapat na ipon upang ma-maintain ang kanilang lifestyle. Taong 2003, nakabili ang mag-asawa ng isang bahay malapit sa bahay ng mga magulang ni John. At dito na nga nabuo ang pangalawang supling ng mag-asawa. Ibinalita ni Ana ang kanyang pagdadalang tao sa asawa, ngunit katulad ng nauna ay hindi ito nagustuhan ni John. Umabot pa sa punto na kinwestiyon niya ang asawa kung talagang siya ba ang ama ng batang kanyang dinadala. Ngunit sa huli ay wala ding nagawa si John dahil ipinagpatuloy pa rin ni Ana ang kanyang pagbubuntis. March 21, 2004, naimbitahan ang pamilya ng mag-asawa sa isang family celebration. Sa parting ito, larawan ng masayang pamilya ang mag-anak. Ngunit makalipas ang 2 araw, biglang nawalang parang bula si Ana. Ang nakapagtataka ay hindi hinanap ni John ang kanyang asawa na tila alam nito kung saan ito nagpunta. Hindi rin inireport ni John ang pagkawala ng kanyang asawa sa mga pulis. Hindi niya rin ito hinanap sa kanyang mga magulang o mga kaibigan. Lumipas ang ilang linggo. Dito na nagdesisyon si John na kausapin ang mga magulang ni Ana. Sinabi ni John sa mga ito na sumama si Ana sa isang lalaki. Hindi niya alam di umano kung sino ang lalaking ito o saan sila nagpunta o saan sila nagtatago.
Ang tanging alam nito ay dinala ni Ana ang kanyang cellphone kaya't maaari nila itong kontakin kung nais nila itong makausap. Ngunit hindi naman bumenta ang kwentong ito sa pamilya ng kanyang asawa. Alam nilang hindi iyon gagawin ni Ana dahil of all people, alam nila ang pangangailangan ni Gracie at alam nila na hinding-hindi iiwanan ni Ana si Gracie sa kanyang ama. Lumipas ang isa pang linggo, March 28, 2004. Muling tumawag si John sa mga magulang ni Ana. Sa tawag na iyon ay sinabi ni John na dumaan sa kanilang bahay si Ana sakay sa isang kulay asul na taxi. Dumaan lamang di umano ito upang kuhanin ang kanilang anak na si Gracie. Dito na sinabi ni John sa pamilya ni Ana na maaaring iyon na ang huling beses na makikita niya ang kanyang mag-ina. Inamin din di umano sa kanya ni Ana na hindi siya ang ama ng batang kanyang dinadala. Ngunit hindi pa rin pinaniwalaan ng pamilya ni Ana ang kwentong ito ni John. Alam nila ang values ni Ana, hindi nito magagawang mangaliwa at imposible itong umalis ng basta-basta gayong 20 weeks na itong nagdadalang tao. Ngunit ng mga puntong iyon ay hindi na rin nila alam kung sino ang paniniwalaan. Habang nawawala si Ana, patuloy silang nakakatanggap ng mga sulat mula dito. Sa mga sulat na iyon, sinabi ni Ana na hindi na nga siya babalik dahil sumama na siya sa ibang lalaki. Nakiusap si Ana sa kanila na huwag muna siyang gambalain at kokontakin na lamang niya ang mga ito kapag naka-adjust na siya sa kanyang bagong buhay. Sa mga sulat na iyon, idinagdag din ni Ana na hindi na siya masaya sa relasyon nila ni John. Wala na siyang natitira pang pagmamahal dito kaya't mas pinili niyang umalis. Ngunit napansin ng kanyang mga magulang na hindi ganoon ang mga salitang usual na ginagamit ni Ana kapag nagsusulat. Parang ibang tao ang lumikha ng mga sulat na kanilang natatanggap. Dahil sa isiping iyon, minabuti ng mga magulang ni Ana na i-report ang mga pangyayaring ito sa mga pulis. Agad na tumalima ang mga pulis, sinawagan nila si John para sa ilang mga katanungan. Nang makausap ng mga pulis si John ay muli nitong sinabi na sumama na nga si Ana sa ibang lalaki. Dahil paulit-ulit lamang ang sinasabi ni John, minabuti ng New Zealand Police na i-endorse ang kaso sa Victorian Police para makapagsagawa sila ng investigasyon locally. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng Australian Police at ilang oras lamang nang matanggap ang reklamo, agad na nag-dispatch ang otoridad ng isang grupo ng pulis papunta sa bahay ni John. Nadat na nila si John na mag-isa sa kanilang bahay. Puno ng pag-aalala ang mukha nito at parang ilang araw na itong walang tulog. Hinalughog ng mga pulis ang buong kabahayan ng Sharp family at doon ay napansin nila na nawawala ang isang kama sa loob ng kwarto. Napansin din ng mga pulis na nawawala din ang crib ng batang si Gracie. Nagdahilan naman si John at sinabing ibinenta na niya ang kama at ang crib naman ay dinala ni Ana sa bago nilang tahanan. Chinek din ng mga pulis ang call history ni Ana. Ang huling dalawang tawag ay mula sa isang insurance company at ang isa naman ay mula sa isang hindi kilalang numero. Tumawag ang cellphone ni Ana sa insurance company upang magdagdag ng isa pang pangalan sa insurance. Habang ang isang tawag naman ay sa isang TV repair company dahil sira ang TV nila sa kanilang sala. Natunto ng mga pulis ang repairman na iyon at sinabi nito na dumating siya sa bahay ni Ana ng araw na tumawag ito sa kanila. Si John di umano ang nagbukas ng pinto, ngunit sinabi nito na hindi na nila kailangan ang kanyang serbisyo dahil gumagana na ang kanilang TV. Chinek din ng mga pulis ang email at social networks ni Ana, ngunit wala silang makuhang lead kung paano nila matutunton ang mag-ina. Wala din silang makuhang sapat na ebidensya na magpapatunay na totoong may ibang lalaki nga itong si Ana sa kanyang buhay. Binalikan din nila ang sinabi ni John na dumating si Ana sa bahay nila sakay ng isang asul na taxi. Ngunit nang tanungin nila ang mga taxi company sa palibot ng Mornington ay wala namang makapagkumpirma ng impormasyon na iyon. Napag-alaman din ng mga pulis na nagpadala si Ana ng bouquet ng bulaklak sa kanyang ina ng birthday nito at may kasama itong sulat, ngunit napansin din nila na hindi iyon sulat ni Ana. Ngunit kahit saan tumingin ng mga pulis ay wala silang mahanap na lead kung saan at paano matutunton ang mag-ina.
walang videos, walang larawan, wala din kahit na anong text message o tawag na maaaring balikan na makapagkukumpirma sa lahat ng mga pahayag ni John. Kaya't naging isang napakalaking misteryo at palaisipan kung ano ang totoong nangyari sa mag-inang si Gracie at Anna. Lumipas ang ilang araw, June 10, 2004, muling inimbitahan ng mga pulis si John para sa isa pang maigsing interview. Sa interviewing ito, parehas lamang ang kanyang testimonya katulad ng nauna. Ang hindi alam ni John ay isa itong tactical move ng mga pulis upang mailagay siya into surveillance dahil kutob nila ay may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Nagtalaga ang mga pulis ng isang grupo na siyang magmamanman kay John. Si John ay isang loner, wala rin itong kaibigan kaya't malimit ay nasa loob lamang ito ng bahay kaya't medyo nahirapan ang mga pulis. Nagbigay din si John ng maigsing pahayag sa mga press. Nagpa-interview ito hawak ang larawan ng kanyang mag-ina, umiiyak at nagsusumamo ng tulong mula sa mga tao. Nagpatuloy ang surveillance ng mga pulis at isang araw ay nakita nila si John na papunta sa Chelsea Beach. Naglakad ito ng marahan at malimit ay tumitingin sa kanyang likuran na parang tinitingnan nito kung may sumusunod sa kanya. Nang malapit na sa sukal, may kinuha itong puting plastic bag at saka bumalik sa kanyang sasakyan. Sa loob ng plastic na iyon ay may kinuha itong isang cellphone. Nagdial ito ng number at nang matapos ang tawag ay tumulak na ito sa pinakamalapit na ATM upang mag-withdraw ng pera. Nang matapos ang pag-withdraw, bumalik ito ng Chelsea Beach upang itagong muli ang plastic. Lahat ng mga galaw na ito ni John ay nakuha ng mga pulis sa surveillance. Pagka-uwi ng bahay, dali-daling tumawag si John sa Missing Persons Department at saka ibinalita na tumawag sa kanya si Anna. Idinagdag pa nito na nag-withdraw si Anna ng pera mula sa kanilang account. Dahil nakita mismo ng mga pulis lahat ng mga pangyayari, agad na nag-issue ng warrant of arrest ang otoridad at saka dinakip si John bilang prime suspect sa pagkawala ng kanyang mag-iina. Habang nasa interrogation room, ipinagpatuloy ni John ang kanyang pagsisinungaling. Pinanatili nito ang kanyang pahayag na sumama si Anna sa ibang lalaki at hindi niya alam kung nasaan ang mga ito. Ngunit nang sabihin ng mga pulis dito ang kanilang nakita, namutla ito at hindi na nakapagsalita. Dahil hindi nagsasalita si John o nagbibigay ng kahit na anong pahayag, minabuti ng mga ito na ipatawag ang kanyang mga magulang sa interrogation room. Bago humarap kay John, ipinapanood ng mga pulis sa magulang ni John ang video nito sa Chelsea Beach. Nang makaharap na ang kanyang magulang, dito na nag-breakdown si John. Dito na niya inilahad ang nakakalungkot na sinapit ng kanyang mag-ina sa kanyang mga kamay. Inamin nito na binaril niya ang kanyang asawang si Anna at si Gracie gamit ang isang spear gun na gamit sa pangingisda. Nagpatuloy naman ang investigasyon ng mga pulis. Dala ang mga detection dogs. Natagpuan ng mga pulis ang traces ng mga dugo sa kwarto ni John at Anna, pati na rin sa kwarto ng batang si Gracie. Sa basurahan naman, nakita ng mga pulis ang isang sulat kung saan inilitan niya ni John lahat ng kanyang sasabihin sa korte kung sakaling mahuli siya ng mga pulis. May nakita din silang isang larawan na may nakasulat na pangalang Francis. Ito ang pangalan na sana'y ipapangalan ni Anna sa pangalawang anak nila ni John. Base sa salaysay ni John, nag-away sila ni Anna noong March 23, 2004. Matapos ang sagutan, humiga na si Anna sa kanilang kama habang si John naman ay naiwan sa sala habang nag-iisip. Nang makitang tulog na ang kanyang mag-ina, tumulak ito sa grahe upang kuhanin ang kanyang spear gun. Actually, wala sa karakter ni John na bibili ng spear gun dahil hindi naman ito mahilig sa pangingisda. Ngunit ng araw na iyon, bumili ito ng spear gun. Nilagyan ng bala at saka pumasok sa kanilang bahay na tila matagal na talaga nitong pinaplanong dispatchahin si Anna. Habang natutulog, 2 beses niyang binaril sa sentido si Anna. Kumalat ang dugo nito sa kama, kaya't mabilis niya itong tinakpan ng kumot upang hindi niya din makita ang muka ng babaeng kanyang pinakasalan. Matapos iyon, bumaba ito sa unang palapag ng bahay at saka natulog sa sofa. Nang gumising kinabukasan, nagpatuloy ito sa kanyang araw. Binihisan niya si Gracie at saka hinatid sa kanyang daycare.
Habang nasa kama pa ang walang buhay na katawan ni Ana, dumating naman ang TV repairman na tinawag ni Ana ilang araw na ang nakakalipas. Hindi niya ito pinapasok dahil nga ng puntong iyon ay nasa kama pa ang patay na katawan ni Ana. Nang makaalis ang TV repairman, umakyat muli si John sa ikalawang palapag ng bahay upang bunutin ang pana na nakatarak sa sentido ni Ana. Medyo nahirapan si John na bunutin ang pana kaya't nagdesisyon itong tanggalin na lamang ang screw at iwanan na lamang ang dulo ng pana na nakabaon sa sentido ng kanyang asawa. Nang matapos sa ikalawang palapag, tumulak naman ito sa likod ng bahay at naghukay ng lupa. Binuhat niya ang katawan ni Ana at doon inilibing ang katawan ng kanyang asawa. Nang matapos ito, tumulak naman si John sa daycare upang sunduin ang kanyang anak. At dito na nga nagsimula ang panglilinlang ni John sa lahat ng kapamilya at kaanak ni Ana sa New Zealand. Bumuo ito ng kwento kung saan ipinamalita nito na iniwan sila ni Ana upang sumama sa ibang lalaki. March 27, 2004. Ihiniga ni John ang kanyang anak na si Gracie sa kanyang kama. Medyo nakainom si John ng alak na mga panahong iyon. Dahil hindi masyadong mahal ni John si Gracie at pakiramdam nito ay isa itong pabigat, nagdesisyon ito na oras na upang sumunod ito sa kanyang ina. Muli itong bumaba ng grahe upang kuhanin ang kanyang pamana. Bitbit ang spear gun, bumalik ito sa kwarto ng anak na si Gracie at saka iniumang ang baril sa ulo ng bata. Pinakawalan ni John ang unang pana at tumama ito sa ulo ni Gracie. Sa sobrang sakit ay naghihiyaw ang bata. Ngunit baliwala iyon kay John. Muli binaril ni John ang bata sa ulo at ang pangalawang pana ay tumamang muli sa ulo ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin nawala ng malay si Gracie. Nang mga puntong iyon, ubos na ang bala ni John dahil ang dalawa pang pana ay isinama niya ng ilibing niya si Ana. Wala itong naging choice kundi bunutin ang unang pana na nakatarak sa sentido ng bata. Muli, pinaputokan niya si Gracie sa ulo at iyon na nga ang tumapos sa buhay ng paslit. Sa isip di umano ni John ay hindi niya kayang alagaan si Gracie at magiging mas mabuti kung susunod na lamang ito sa kanyang ina. Nang sumunod na araw, katulad ng ginawa niya sa kanyang asawa, binunot niya ang panang nakatarak sa ulo ni Gracie. Tinakpan ng kumot ang muka at saka ibinalot ang katawan nito sa isang itim na plastic bag. Hindi pa nakontento si John at muli nitong hinukay ang katawan ni Ana. Pinagpira-piraso nito ang katawan ng kanyang asawa, pinagdikit gamit ang duct tape, ipinasok sa isang plastic, inilagay sa likod ng kanyang sasakyan at saka tumulak sa imbakan ng basura kung saan niya rin itatapon ang labi ng mag-ina. Masaya ang mga pulis dahil sa wakas ay nakuha na nila ang kumpesyong ito mula kay John. Ngunit naging mas mahirap ang mga susunod na pangyayari para sa otoridad. Sa isang bundok ng basura, kailangan nilang himayin bawat plastik doon upang matunton ang labi ng mag-ina. Dahil sa investigasyon, napilitan ang gobyerno na i-redirect lahat ng tambak ng basura mula sa syudad sa ibang lugar. Gamit naman ang napakagaling na waste management system ng syudad, natunto ng mga pulis ang lokasyon na may lapad na 100 square meters kung saan maaaring itinapon ni John ang labi ng kanyang mag-ina. Nagpatuloy ang paghahalughog sa tambakan ng basura sa Devil Bend Reservoir ng mahigit 3 linggo. Hindi rin nakisama ang panahon dahil sa buong durasyon ng paghahalughog ay umuulan na nakadagdag sa stress ng mga otoridad. Naging personal mission na ng mga tao doon na mahanap ang labi ni Ana at Gracie. Walang nag-day off at hindi rin nila alintana ang masamang klima. Determinado ang mga pulis na maresolba ang kasong iyon sa lalong madaling panahon. Matapos ang 19 na araw, natunto na nga ng mga otoridad ang ilang piraso ng labi ni Ana. Sa di kalayuan naman, natagpuan din ang ilang mga larawan ng kapamilya ni Ana sa New Zealand at ilang mga gamit na pagmamay-ari nito. Nagbigay naman ng pahayag ang pulis na nakakita sa mga labi ni Ana. Ayon sa kanya, hindi siya makaalis sa lugar na iyon dahil parang may tumatawag sa kanya. Nagpapasaklolo kaya't kahit masama ang panahon, pinilit niyang magpatuloy.
Ang kasiyahan naman na naramdaman ng team na mga panahong iyon ay madali ding naglaho nang ma-realize nila na maaaring nasa malapit lamang ang katawan ng paslit na si Gracie. Napaiyak ito nang mag-sink in sa kanya ang pinagdaanan ng mag-ina at kung bakit sila naruroon hinahanap ang katawan ni Ana at Gracie. Huling bahagi ng buwan ng Hulyo, nagtagumpay ang team na makalap ang iba pang nawawalang labi ni Ana at Gracie. Sa trial naman, wala nang kawala si John. Wala na itong nagawa kundi aminin ang kanyang pagkakasala at pinatotohanan na pinlano niya ang pagpaslang sa kanyang mag-ina. Nakakalungkot isipin na ang tanging rason na nagtulak kay John upang gawin iyon sa kanyang mag-ina ay dahil palaging mainit ang ulo niya sa mga ito. Nag-practice pa di umano siya kung paano bumaril bago niya pinaslang si Ana at Gracie. Nang maisagawa ang kanyang maitim na plano, saka naman ito pumunta sa isang hardware upang bumili ng duct tape, tarpaulin at power saw. Nang maitapon ang mga labi ng kanyang mag-ina, dito na niya nilinis lahat ng kalat sa loob ng kanilang bahay. Niligpit lahat ng mga kumot na nabalot ng dugo at unti-unting pinagtagni-tagni ang kanyang baluktot na kwento. Nag-send pa ito kunwari ng email kay Ana at sinasabing pinapatawad niya na ito sa kanyang pag-alis at hanggang dulo ay mamahalin niya ito dahil si Ana ang ina ng kanilang mga anak. Pumirma pa ito ng written statement sa pulis. Nangangako na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang mag-ina, gayong ang totoo ay siya mismo ang pumaslang sa mga ito. 3 buwang tumagal ang pagsisinungaling na ito ni John at pagpapanggap. Mabuti na lamang at hindi magaling umarte itong si John. Sa tulong ng may kapal, hindi natupad ang ending na isinulat niya sa kanyang aklat. Matapos ang lahat, August 5, 2005. Matapos ang napakahabang trial, si John Mile Sharp ay nabigyan ng 2 habang buhay na parusang pagkakakulong dahil sa walang awang pagpaslang sa kanyang buntis na asawang si Ana at 20 buwang gulang na anak na si Gracie. Hindi rin ito mabibigyan ng tsansang maparol sa loob ng 33 taon. Sa kasalukuyan, nakapiit si John Mile Sharp sa isang solitary confinement dahil sa banta sa kanyang buhay. Si John Mile Sharp ay nabansagang The Mornington Monster at ang kasong ito ang tinaguriang isa sa pinakamalalang kaso ng pamamaslang sa isang pamilya sa Victoria. Ang mga labi naman ng mag-inang Ana at Gracie ay nakalagak sa lugar kung saan lumaki si Ana sa New Zealand. Nakasulat din sa lapida ang pangalang Francis, ang batang nasa sinapupunan ni Ana. Sa mga dokumento naman ng mag-ina, nagdesisyon ng pamilya ni Ana na huwag nang isulat ang pangalan ni John Sharp bilang padre de pamilya. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!